Dear Sophie, magandang araw sa inyo, lalo sa inyong mga tagapakinig at sa lahat ng bumubuo ng MOR. Sana maibigan niyo ang istoryang ibabahagi ko, lalo sa mga magulang at mga ulilang anak. Palagi kami nakatutok sa inyo ng aking mga kasamahan sa trabaho tuwing tanghali, at kahit na nga bawal ang radyo, sige pa rin kami. Siya nga pala, itago mo na lamang ako sa pangalang Claudia. Sumulat ako sa iyo para ibahagi ang aking mabait na karanasan mula pa noong ako'y bata pa. Lumaki ako sa isang masayang at buong pamilya. Akala ko noon ay perpekto ng lahat, hanggang sa dumating ang panahon na sinubok ang katatagan ng aming pamilya. Nagkaroon ng di inaasahang kaganapan na siyang nagpabago sa takbo ng aming buhay, at nagmulat sa akin na ang pamilyang akala ko na'y puno ng pagmamahalan ay sa panaginip na lamang pala matatagpuan. Hating gabi, si tatay libit-bit na bagahe, habang nagmamakaawa si nanay sa kanya na huwag itong umalis. Pinipigilan din ni Ate Julia ang tata, habang ito'y umiiyak. Ang nakababata namang kapatid namin na si Gemma ay wala din tigil sa pag-iyak sa aming kwarto, habang ako'y nasa isang sulok at umiiyak. Ma, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Ma, maawa ka. Hindi na magbabagong desisyon ko, Hazel. Tay, huwag ka na umalis. Maawa ka sa amin lang, Claudia. Paano na kami kung wala ka? Tay, please, dito na lang po kayo. Huwag niyo po kaming iwan. Di na po ako mangungulit, huwag lang kayong umalis. Kung gusto niyo po, mas lalo pa kami magsusumikap sa pag-aaral ni ate. Tay, dito na lang po kayo. Paalam na. Pagkalipas ng napakahabang 4 na taon, Ay. Ate, saan ka galing? Mukhang pagod na pagod ka. Nagkaayan kami ng barkada na mag-volleyball dyan kalaling Tessa. Wala pa ba si Nay? Wala pa po. Kanina pa nga po namin inaantay ni Gemma eh. Anak, pakibuksan naman. Madami akong dala-dala. Oh, ayun na pala eh. Ako na magbubukas. Puntayin mo lang dyan sa Gemma ah. Mano po yun, Nay? Kawaan ka ng Diyos, Iha. Pakikuha mo nga muna ako ng maiinom. Napagod ako ng sobra dahil sa dami ng ipinalaban ni Mrs. Lim. At nakontrata pa akong magplansya kila Ma'am Teresa. Umupo muna kayo, Nay. At ikukuha ko lang yun na maiinom. Anak, hindi ako makahinga. Nay, anong nangyayari sa'yo? Ate, ang inay, inaatake sa puso. Inay! Humingi ka ng tulong, Claudia! Tulong! Inaatake sa puso ang inay. Mga kapitbahay, tulungan niyo po kami. Ang inay! nasa ospital na kaming 3 magkakapatid at hawak ko si Gemma, habang hinihintay ang doktor na titingin kay inay. Ate, wala pa bang balita sa kalagayan ng inay? Manalig tayo sa nasa itaas. Mabuti pa'y lumabas muna kayo at bumili ng makakain. Makalipas ng ilang minuto, ay lumabas na ang doktor na tumitingin sa aming ina. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Anak niyo po ako, Dok. I am very sorry, Iha. Ginawa na namin ang aming makakaya upang masagip ang buhay ng iyong ina. Ngunit, hanggang doon na lamang ang aming magagawa. Hindi nakaligtas ang iyong ina. Nalulungkot akong ibalita. Ngunit, wala na ang iyong ina. Dok, hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan, Dok. Dok, sabihin mo sa akin. Patawad, Iha. Inay, kung nasan ka man po ngayon, hinihiling ko na maging masaya ka. Huwag mo kaming alalahanin, Nay. Kakayanin namin ito.
at haharapin namin ng pagsubok ng sama-sama. Mahal na mahal ka po namin, Nay. Claudia, nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ina. Pasensya ka na. Ito lamang ang aking maitutulong. Tibayan niyo ang inyong kalooban. Isa lamang yan sa pagsubok ng Diyos. Kaya niyo yan. Maraming salamat po, Manang Esther. Sa araw ng libing ng aming ina, ay marami ang pumunta. Ipinangako namin ni Ate Julia kay Inay habang ito'y nilalagak sa ilalim ng lupa na hindi kami maghihiwalay na magkakapatid at magtutulong-tulong kami upang mabuhay. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang libing ni Inay, Ngayong wala na ang inay, kailangan natin magtulungan upang makaraos tayo sa araw-araw. Claudia, ikaw muna ang bahalang mag-alaga kay Gemma habang nag-aanap ako ng trabaho. Ate, tutulong na rin ako sa'yo. Mag-a-apply ako kay Manang Lay bilang labandera. Mamamasukan muna ako sa kanila habang nasa paaralan si Gemma para makatulong sa gastusin. Salamat, Claudia. Claudia. Oh, Ate Queenie, ikaw pala. Claudia, matagal na kita hindi nakikita sa paaralan na. Madalas ka daw liban, sabi ng mga kamag-aral mo. Kamusta ka na? Magpapatuloy ka pa ba sa pag-aaral? Hindi na po siguro, ate. Kailangan kong magbanat ng buto para makaraos kaming magkakapatid dahil wala na si Inay. At saka baka permanente na rin po akong puminto sa pag-aaral. Naku, sayang naman. Isa ka pa naman sa nangunguna sa klase. Alam mo ba, pwede ka pa namang makapagpatuloy. May alam ako mga scholarship na pwede mong applyan. Malaking tulong iyon sa pagtustos sa pag-aaral mo. Naku, salamat na lang, ate. Pero kailangan kong unahin ang pamilya ko. Kailangan kong maghanap buhay at saka kung mag-aaral man ako, walang mag-aasikaso sa kapatid kong si Gemma. Dahil pati si Ate Julia ay naghahanap buhay din. Salamat na lang po sa malasakit. Ikaw ang bahala. Kung iyan ang pasya mo, sayang naman. Pagbalik ko sa aming bahay, ay nakita ko si Gemma na nagbabasa ng kanyang aklat. Kaya pumunta ako sa kanyang tabi at tinuruan ko siyang magbasa. Sige, Gemma. Dito. Anong basa? Langit. Ate, napalagay mo, masaya na si Inay sa langit? Ano kaya ang feeling kapag nasa langit? Ha? Oo naman. Masaya si Inay sa langit dahil kapiling na niya ang Diyos. Ate, miss ko na si Inay. Ako din, Gemma. Miss ko na din si Inay. Hindi lang miss, kundi miss na miss. Di ko man madalas sabihin kung gaano ka kahalaga sa akin. Simula pa nang ako'y isinilang sa mundo, pagmamahal mo, sandigan ko. Habang papawi ako, ay nadaanan ko ang aking mga kababata na nakasuot ng uniform, samantalang ako naman ay nakapambahay at nagtatrabaho. Paano kaya kung buhay pa ang inay? Nag-aaral din kaya ako tulad nila? Pagdating ko sa bahay, ay dito na naganap ang isa sa mga pinakakatakutan ko. Gemma, nandito na ang ate. May uwi akong pagkain para sa'yo. Gemma? Oh, Diyos ko po, Gemma! Anong nangyari sa'yo? Sobrang taas ng lagnat mo. Kailangan kitang madala sa ospital. Hingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Nang nasa ospital na ako, ay hindi ako mapakali at hinihintay ko ang pagdating ni Ate Julia. Matapos ang ilang minuto, ay humahangos itong dumating. Claudia, ano nangyari? Kamusta si Gemma?
pasensya na hindi ako nakarating agad. Hindi kasi ako pinayagan ng amo ko na umalis agad sa trabaho eh. Ate, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko nabantayan ng mabuti si Gemma. Kung sana nabantayan ko lang siya ng mabuti, hindi sana wala siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko naman alam na ganito palang mangyayari. Ate, sorry. Wala kang kasalanan, Claudia. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Walang may gusto nang nangyari. Kamusta na ba ang kalagayan niya? Ate, malala na ang kalagayan ngayon ni Gemma. Kritikal ang kanyang kondisyon. Kailangan na niyang masalinan ng dugo. Iba't ibang komplikasyon na ang kanyang natamo dahil sa malaria. Sabi ng doktor, kailangan na siyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Kasi kung hindi, ate, maaari siyang mawala ng hindi oras. Ate, hindi ko kaya na pati si Gemma mawawala din. Ate, ano gagawin natin? Napakalaking problema niya eh. Saan tayo kukuha ng perang pangtustos sa pagpapagamot ni Gemma? Ate, kailangan natin gumawa ng paraan para lang mailigtas si Gemma. Susubukan kong bumali ng pera sa amo ko para may maipambahid tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko rin humanap ng paraan. Alis muna ako. Susubukan kong manghiram sa mga kakilala ko. Dito ka muna at bantayan mo si Gemma. Matapos ang 2 oras ay bumalik si Ate Julia sa ospital. Galit na galit siya habang sinasabi na wala siyang mahiraman ng pera dahil ayaw siyang pabalihin ng kanyang amo. Napagdesisyonan ko na ako na lang ang maghahanap ng pera at sinabi kong siya muna magbantay kay Gemma. Kung hindi makakahanap si Ate Julia ng pera, wes, ako ang gagawa ng paraan. Lakad ako ng lakad sa kalsada, sa palengke at kung saan-saan pa para makapaghanap ng trabaho na pwedeng kumita ng mabilis. Nawawalan na ako ng pag-asa. Ngunit napukaw ang aking atensyon sa isang karatula sa isang bar. Manong, saan po ako maaaring makapag-inquire tungkol dun sa hiring na nakalagay sa karatula? Sigurado ka ba sa papasukin mo, Miss Beautiful? Baka hindi mo kaya ng trabaho dito. Magtatanong lang naman po ako. O siya, diretsuhin mo ang pasilong iyon. At sa 2 pinto sa kanan, dyan ka maaaring magtanong. Good luck! Maraming salamat po. Pagpasok ko sa kwarto ay dinig na dinig ko mga tugtugan sa bar at nakita ko rin ang mga kababaihan na sumasayaw sa stage habang ang mga lalaki naman ay sumisipol at ang iba naman ay tumatawa habang tinatapunan ng pera ang mga babae. Hindi ko na lamang ito pinansin dahil hindi naman ito ang pakay ko. Patuloy ako sa pagpunta sa aking destinasyon hanggang sa nasa harap na ako ng kwartong pakay ko. Sino yan? Pasok. Magandang gabi ho. Tinignan ako ng babae mula ulo hanggang paa na aking kinailang. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Maghubad ka na. Po? Ano ho? Pingi ka ba? Sabi ko, maghubad ka na. Nandito po ako para mag-apply ng trabaho bilang waitress. Hindi po prostitute. Nakita ko po sa karatula sa labas ng bar na naghahanap kayo ng waitress. Ano ka ba, Iha? Hindi ko kailangan ng waitress sa bar ko. Naghahanap ako ng babaeng kayang maibigay ang aliw sa mga parokyano ko. Kung hindi mo kaya, wala akong panahon sa'yo. Maaari ka na umalis, sinasayang mo lang oras ko. Ah, ganun po ba? Sige po, aalis na ako. Bago ko buksan ng pinto, ay hindi ko napigilan ang aking sarili at nagtanong ako sa babae. Maaari po bang magtanong kung magkano ang kikitain ko kung sakali pong gawin ko ang gusto nyo? Iha. Mababa ang 5,000 dito. Kung naghahanap ka talaga ng mabilisang pagkakakitaan, ay aba, dito ka na. Maraming salamat po pero hindi ko po talaga kaya. Pasensya na. Habang pabalik na ako sa ospital, ay hindi ko maalis sa isipan kung pwedeng kitain ko sa bar na yun.
Kung magtatrabaho ako doon, magkakapera na kami at may pambayad na kami sa pagpapagamot ni Gemma. Labag man sa loob ko ang gagawin ko at natatakot man ako sa maaaring mangyari sa akin, ay ginawa ko pa rin ito. Isang gabi lang naman ang titiisin ko at para naman ito kay Gemma. Hindi ko man maatim ang pwede mangyari sa akin doon, pero mas hindi ko maaatim na mawala si Gemma. Pagdating ko sa ospital, Oh, kamusta ang lakad mo? May nahanap ka bang pwede nating hiraman? Ate, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. May nakita akong bagong trabaho na tiyak na malaki ang kita. Uy, mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa Diyos. Tunay ngang may awang Panginoon. Gagawin ko lahat, ate, para sa pamilyang ito. Gagawa ko ng paraan para makalabas na dito si Gemma. Huwag mo nang isipin yon, ate. Ngayon na ang nakatakdang gabi. Papalakad na ako sa stage at maraming mga lalaking lasing at matatanda ang nagsisigawan at sumisipol sa akin. Hindi ko maiwasan na hindi tumaas ang balahibo ko sa katawan. Oras na, Claudia, para ito kay Gemma. Itinago ko ang lahat ng hiya ko at sumayaw ako sa halo ng musika sa bar. Binabato ako ng pera ng mga lalaki, kasabay ng pagsabi sa akin ng mga malalaswang salita. Iniisip ko na lamang na ito ay hindi importante at hinayaan ko na lamang ang mga salitang ito na pumasok sa aking kaliwang tenga palabas sa kabila. Nang matapos akong sumayaw, ay agad kong pinulot ang lahat ng pera na binato sa akin at agad na dumiretso sa dressing room. Doon na ako napuluhod sa sahig, kasabay ang pagtulo ng aking mga luha habang hawak-hawak ang lahat ng perang kinita ko. Gumapang ako papunta sa salamin at pilit kong binubura ang makeup sa harap ng salamin na para bang gusto kong mabura lahat na nangyari. Nang matapos akong umiyak, ay tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at sinabi ko na para ito kay Gemma. Nang nasa ospital na ako at papunta sa kwarto ni Gemma, habang hawak ko ang 15,000 piso na aking kinita, ay napansin ko sa kaluyuan si Ate Julia. Nasa labas ng kwarto at umiiyak. Hindi ko alam ang nangyayari. Bakit umiiyak si Ate Julia? Kaya tumakbo ko papunta sa kanya. Ate, ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Kamusta si Gemma? Ate, ano ba? Ano bang nangyari, ate? Magsalita ka naman, ate! Claudia, wala na si Gemma. Hindi na kinaya ng munang katawan niya ang karamdaman. Pamigay na ang katawan niya. Wala na siya, Claudia. Wala na si Gemma. Kinuha na siya sa atin. Hindi totoo yan, ate. Nagbibiro ka lang, di ba? Nangako siya. Hindi niya tayo iiwan. Gemma! Gemma! Di ba sabi mo strong tayo? Sama-sama tayo kahit wala na si inay. Gemma! Bakit mo kami iniwanan? Nag-promise ka kay ate, di ba? Lalaban ka! Bakit bigla kang bumitiw? Bakit di mo inintay si ate? Di ka tumupad sa pangako mo, Gemma. Bakit mo iniwan kami agad? Nandito na yung pinaghirapan ni ate, oh, na para sana sa pampagamot mo. Bakit di mo inintay yun, Gemma? Bakit? Tama na, Claudia. Wala na tayong magagawa. Iniwan na tayo, Gemma. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa harap ko ang kabaong ni Gemma at patay na siya. Ilang araw na ako hindi kumakain at tutulog. Kaya lumapit sa akin si Ate Julia at sinabihan akong kumain dahil baka ako naman daw magkasakit. Siya na lang daw muna ang bahala sa lahat. Wala akong nararamdaman kahit anong gutom. Kaya sinabi ko na lamang na ako na lang muna mag-aasikaso sa aming mga bisita. Nang sandaling yun ay biglang natahimik ang lahat. Dahil biglang may isang matandang lalaki ang umiiyak habang papalapit sa kabaong ni Gemma. Anak! Anak ko! Anong nangyari? Maririnig ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Dahil lahat ay nagtataka, kasama na ako.
Sino ba ang lalaking yun? Tinitigan ko mabuti ang kanyang mukha at nagtataka ko ng gusto. Kung bakit ito umiiyak, hindi ko naman siya kilala. Mawalang galang na po. Ano pong ginagawa niyo sa burol ng aming kapatid? Sino po ba kayo? Anak, ang kita ito. Ha? Pasensya na po. Nagkakamali po ata kayo. Sa pagkakaalam ko po, wala na kaming tatay. Matagal na panahon na pong patay ang aming tatay. Anak, ako ito. Gusto ko nang makarama sa pagkawala ng bunso ko. Anong ginagawa mo dito walang yaka? Pagkatapos ng 5 impyernong taon, 5 taon na pakikipagbunan namin sa putikan para lang mabuhay. Lakas ng loob mong magpakita ba sa amin? Magpapakita ka pa sa amin ngayong huli ng lahat. Wala nang inay. Wala na rin si Gemma. Nasaan ka nung panahon kailangan ka namin? Nasaan ka? Nung panahon kailangan namin yung suporta ng isang ama. Nasaan ka? Nasaan ka, demonyo ka? Anak, patawad. Anak? Wala kang anak dito. Kasabay ng pagtalikod mo sa amin noon, ang pagtalikod mo na rin sa buong pamilya mo. Wala ka ng pamilyang babalikan pa rito. Bakit umuwi ka pa? Ha? Bakit? Sawa ka na ba sa babae mo sa ibang bansa? Sawa ka na ba sa pagpapakasasa mo sa karangyaan? Bumalik ako upang bumawi sa inyo. Sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo, anak. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nabuhay kami sa 5 taon na pinabayaan mo kami. Kaya mabubuhay kami kahit wala ka pa. Anak! Maniwala kayo sa akin. Hinanap ko kayo. Gumawa ako ng paraan pero... Tama na! Hinanap? Gumawa ng paraan? Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng kwento. Kapal din naman ang mukha mo, no? Ang lakas ng loob mong tawagan kaming anak. Wala kang anak dito. Kasi kahit kailan, hindi ka naging ama sa amin. Wala kang kwentang ama. Oo, hindi ka naging mabuting ama. Alam mo kung bakit? Kasi kung mabuti kang ama, nandun ka sana na naghihirap si inay. Sa mga panahon na nagtatrabaho siya para lang matustusan ang gastusin ng ating pamilya. Pati na rin ang pag-aaral namin. Pero nasan kayo? Wala, diba? Nang namatay si inay, imbis na ikaw ang nasa tabi namin para sabihin sa amin na okay lang ang lahat, dito pa si tatay. Pero asan ka? Wala ka, diba? Nasaan ka nang nasa bingit ng kamatayan si Gemma? At sa mga panahon na kailangan namin ng perang panggastos sa kanya sa ospital, kulang na lang mabaliw kami ni ate kung saan namin pupulutin ng malaking halaga na kailangan. Sabihin mo nga sa akin, nasan ka? Wala, diba? Iniwan mo lang kami. Pinabayaan mo lang kami. Kaya wag mo sa aming idadahilan na hinanap mo nga kami. Kasi kung totoo nga hinanap mo talaga kami, at kung gusto mo talaga kaming makita, hindi ka aabutin ng 5 taon. Nang matapos ako magsalita ay natahimik ang lahat. At ang naririnig na lamang ay ang pag-iyak ko. Doon na sinabi ni Ate Julia sa aming tatay na umalis na lamang ito. 3 buwan matapos ang pagkikita namin ng aming tatay, ay nagsimula na ulit akong mag-aral sa pamamagitan ng nakuha ko scholarship sa tulong ng isa kong kaibigan. Ako ay kumukuha ng kursong HRM, habang si Ate Julia naman ay nagtatrabaho na bilang isang chef sa isang restaurant. Bagamat hindi ito nakatapos ng pag-aaral, ay isa itong talentado sa pagluluto, kaya ito ay natanggap bilang tagapagluto. Isang hapon ay papauwi na ako galing sa eskwelahan. At hindi ko maitago ang aking kasabikan na ikwento kay Ate Julia na isa ako sa mga dance lister sa aming eskwelahan. Kasi alam ko na matutuwa ito ng gusto. Ngunit ang balita na dapat na ako magsasabi ay kabaliktaran ang nangyari. Ako ang nakatanggap ng isang balitang hindi ko lubos na inaasam. Ate, may maganda akong balita sa'yo. Pagpasok ko sa aming bahay ay nagulat ako na may katabing matandang lalaki si Ate Julia. Ito ay tila pa umiiyak. Ate, anong meron dito? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Iha, ikaw ba si Claudia? Ako nga ho.
Ano pong kailangan niyo sa amin? Ako si Rodolfo, Iha. Katrabaho ko ang inyong ama sa ibang bansa at isa ako sa isang matalik niyang kaibigan. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Claudia, maupo ka muna dito saglit at may mahalagang sasabihin si Mang Rodolfo sa atin. Nalulungkot kong ibalita sa inyo na kagabi lang ay pamanaw na ang inyong ama. Overfatigue sa sobrang paghahanap buhay at sinamahan pa ng bilang atake sa puso ang kanyang ikinamatay. Ayon sa doktor, ay matagal na itong iniinda ng inyong ama. At sinabihan na rin ito na bawal na ang mabibigat na gawain dito dahil sa kalagayan nito. Ngunit mapilit ang inyong ama. Lagi nitong dinadahilan na ang mga anak nitong kailangan niyang suportahan kaya't kahit may karamdaman ay patuloy ito. Kahit kalabaw na pagtatrabaho, maging ang gabi ay ginagawa na nitong araw para kumita ng malaking halaga ng pera. Ngunit nang magdaang gabi ay hindi na kinaya ng katawan nito at tuluyan na itong bumigay. Bago siya pamanaw, ay ibinilin niya sa akin na hanapin kayo at ibigay ang huling liham niya. Ito, Iha, basahin mo. Tinitigan muna ni Claudia ang sulat at gulat pa rin siya at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kinuha na ni Claudia ang sulat at doon na nagsimula na magkwento si Mang Rodolfo tungkol sa kung gaano nagpakahirap ang tatay nila na hanapin sila at hindi ito tumigil. Doon na umiyak si Claudia at hindi napigilan ang sarili. Sinabi ni Mang Rodolfo na hanggang sa huling hininga nito ay sinasabi nito sa kanya na ihingi siya ng tawad sa mga anak nito. Binuksan ni Claudia ang sulat ng kanyang ama at nagsimulang umiyak ng umiyak. Dahil ang laman ng sulat ay paghingi ng tawad ng kanilang tatay dahil sa hindi niya nakita agad sila at sa tingin nito ay kulang ang kanyang pagpupursigi na hanapin sila. Kaya 5 taong pa ang lumipas bago niya sila nakita. Kung nakita sila sana ng kanilang tatay na maaga, eh di sana kasama niya mga ito sa pagharap sa mga kinaharap nilang mga pagsubok at naabutan pa sana nitong buhay ang kanilang bunso na si Gemma. Matapos basahin ni Claudia ang sulat, ay paulit-ulit na sinambit ang sorry, habang yakap ang sulat sa kanilang ama, kasama ang pagsambit ng Dapat binigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Patawad, tatay. Dito na tumayo si Julia at niyakap ang kapatid, habang sinasabi kay Claudia na tahan na at sinabing malulungkot ang tatay nila kapag nakita nitong umiiyak siya. Kinabukasan ay dumalaw si Claudia at Julia sa puntod ng kanilang ama at may dala silang kandila at bulaklak. Humingi ulit ng tawad si Claudia sa tatay nila at sana ay mapatawad siya nito. Puno ng iyakan subalit napalitan ito ng ngiti sapagkat alam na nila na masaya na ang kanilang mga magulang kasama ang kanilang bunso sa langit. Para sa iyo, Claudia, napakahirap na naging buhay mo. Marami kang pagsubok na kinaharap sa murang edad pa lamang. Pero lagi mo sanang tatandaan na walang binibigay na pagsubok ang Diyos na hindi kakayanin ng mga tao. At sana, huwag ka rin sana nagtatanim ng galit dahil ang pagtatanim ng galit o sama ng loob ay mag-aani lamang ng sakit at pighati sa bawat taong para sa iyo at sa iyong paligid.